no? So hindi rin kasi nating masisi yung tao na nanguuto na yon kasi nakalakihan niya na manguto at yun lang yung sigurong alam niyang pamumuhay, magbenta ng overprice, no? What's up mga tropa, sa mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe dito sa channel natin dahil kung wala kayo, hindi uusad itong channel natin. So 6,000 subscribers na tayo finally at target natin ngayong taon na at least maging 10,000 subscribers man lang tayo. So ang topic natin ngayon, no, gagawan lang natin ng konting additional information yung ginawa natin na topic previously tungkol nga dito sa workforce printer. Kumbaga parang part 2. So, inuulit ko sa mga gustong mag-business ng printing business, i-consider nyo na bumili ng workforce printer at ipa-chipless ninyo kasi kailangan nyo talaga yan kung talagang meron kayong sapat na budget para sa printer na yan. So, kagaya nga na sinabi ko, babasahin natin yung mga nag-comment dito kasi napakaganda ng mga shinare nila dito na information kagaya neto ni iPern News TV. So, basahin lang natin to. Sabi niya dito, goods na goods daw talaga ang workforce printer. Huwag lang daw tayong bibili sa Inkrite, sobrang pangit nung after sales nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no, kung bibili kayo ng mga workforce printer, kagaya neto, ito yung pinaka-original price niya nung model na 5390. So ito hindi pa siya chipless. So kung ganito yung bibilihin yung produkto, hindi pa chipless, maghahanap kayo ng mga technician kung saan sila ay i-chipless nila yung inyong mga printer. So kung ano nga ba yung chipless? Yung chipless, ayan yung para maagamit ka ng alternative na ink para dito sa workforce printer para magamit mo yung Hansol, yung Kuyi, o kung ano mang trip mo, pigment o dye ink na third party na ink. So ayun, kasi kung hindi mo siya i-chipless, napakamahal nung original na ink netong workforce printer. Talagang parang nang titrip ka na lang sa business, no, kung hindi ka bibili or kung hindi mo siya ipapa-chipless talaga kasi nga mahal yung original ink niyan. So sabi dito ni iPern News TV, wag daw kayong bibili dito sa Inkrite. Siguro medyo nagka-problema yung printer niya, tapos nagtatanong siya dito, baka hindi na siya nire-replyan. Ayan yung napaka-importanting bagay, yung after sales. Lalong-lalo na medyo may kamahalan tong printer na to. Pero syempre, hindi naman kayo bibili ng isang printer na hindi man lang kayo magre-research or magre-research. Kagaya nga ng mga napapanood natin dyan somewhere in the internet. So kagaya nga ng sabi ni iPern News TV na pangit yung after sales neto ni Inkrite. Napakalaking kabawasan na yon dito kay Inkrite. So maaring hindi nyo na i-consider etong shop na to kung bibili kayo ng Inkrite. So kagaya nga sinabi ko, edi bumili kayo ng original price ng printer na yon, tapos maghanap kayo ng mga legit technician dyan sa internet na mag-chipless ng inyong mga printer. So yung chipless kasi na tinatawag, papalitan yung pinaka-cartridge niya kung saan ilalagay yung ink. Parang bibilihin mo yung cartridge na yun, yung 4 na cartridge na yun, tapos i-reformat mo yung software or yung firmware na tinatawag para umandar etong printer na to. Kumbaga ibabypass mo yung printer, i-reformat mo para mapagana mo yung i-install mo na alternative na cartridge kung saan ilalagay yung Hansol or Kuyi na pigment ink or dye ink. Ganun lang naman yung gagawin. Tas merong code na bibilihin kayo, i-input nyo yun sa mga computers ninyo para mapagana yung software na i-install dun sa printer. So ganun yung process ng pag-chipless. So magbasa-basa pa tayo dito, no? May isa pang nag-comment na owner din siya ng workforce printer. Napakaganda ng sinabi niya dito, additional information to. Sabi niya, ganyan ang printer namin pero sinundan niyan 5790 at 5290. So eto yung mga una-unang model. So i-share niya dito yung kanyang experience. Sabi niya dito, yung workforce printer daw ng 5790 na model, madali daw mag-overheat ang kanyang printer head. And then kapag
kapag daw nag-overheat na, yung printer head nung 5790 bumabagal daw ng print. So eto nga kasi talaga yung bentahe netong mga workforce printer, napakabilis niyang mag-print. Syempre isipin nyo na lang yung friction na nangyayari dun sa papel at dun sa printer head din, na kung ano man nangyayari doon para makapag-print out yung printer head. The more na mas mabilis syempre mag-print, syempre the more na magpuproduce ng init, no? So ganun siguro yung nangyayari dito sa workforce printer na to. So sabi niya dito, mas mabagal daw talagang mag-print yung 5790 kapag ka medyo uminit na kung ikukumpara mo daw sa 5290 na model ng workforce. So, eto pa, sabi niya, yung 5790 kasi may ADF at scanner. So, kaya siguro mabilis mag-init yung model na yon. So, eto yung 5790, makikita natin, merong ang ADF or yung automatic document feeder sa taas. So, napakaganda ng workforce printer na to, 5790, kasi kompleto na talaga siya at mabilis talaga siyang mag-print. Kaso nga lang, may na-experience etong tropa natin na talagang nag-overheat talaga at bumabagal. Kasi talagang kung ratratan ka talagang mag-print na, which is ayun talaga yung function nung printer na yon. So parang wala ka na ring magagawa, siguro yung ventilation mo na lang dyan, ayusin mo, or mag-aircon ka, no, maaaring ganon. And then sabi niya dito, yung 5290 kaya daw makasingaw kasi nga walang ADF. So parang printer lang talaga, wala siyang scan yung 5290, kaya medyo nakakasingaw at hindi umiinit ng mas mabilis kung ikukumpara sa 5790. Pero nag-overheat din siya, pero mas matagal daw. So yung 5290, ito yung unang model bago mag 5390 na workforce. So ito, no, ang technique nga daw niya, nilalagyan niya ng papel yung sa cover para makapag-print at para makahinga yung printer na workforce 5290. So yung workforce 5290, napag-alaman ko, phase out na siya. So kung makakabili kayo nun, sobrang hirap nang makahanap ng supplier nun. Dahil eto na yung panibagong model, yung 5390. Na which is nga sabi nung isang vlogger din, mahirap daw timplahin yung kulay netong 5390. Pero ang bentahe kasi talaga netong mga workforce printer na to, yung mabilis talagang mag-print, super. So, ayun lang, napakaganda kasi nung ginawang feedback na itong dalawa na owner talaga sila ng workforce printer. Kasi saan pa ba tayo sasagap ng mga information? Syempre dun sa mismong na-experience nila yung bagay na yon. So, kagaya nga ng sinabi ko, walang printer na perfect talaga. Walang printer na ma-accommodate mo yung lahat ng bagay na pwede mong i-print. So, kagaya nito, although mabilis siyang mag-print, may consequence nga lang siya na talagang nag-overheat yung printer na to or yung printer head niya. Pero ang tanong, ilang output na yung na-print niya bago pa mag-overheat? Siguro kung 1,000, 1,200, 800. Napakalaking bagay na yon na makapag-print ka ng ganun kabilis. Yung 500 pieces pa nga lang, talagang kaya niyang i-accommodate talaga. Kasi nga sabi nga nung kaibigan ko dyan sa internet, dito sa Facebook, nag-chat sa akin sa Messenger, 500 sheet or ayun nga, 500 pieces ng bond paper, 30 minutes to 40 something minutes lang niyang piniprint. Workforce printer 5290 owner siya. So ayun, kung gusto niyo mag-avail nito, ilalagay ko na lang sa description etong mga printer na to, Epson 5390. So maghanap na lang kayo ng technician siguro kung ayaw nyong mag-avail dito sa Inkrite. Pero ilalagay ko pa rin yung Inkrite na link kung gusto nyong mag-avail sa kanila. Eto, no, meron silang dye ink na which is included na yung ink na Inkrite. So kung ayaw nyong gamitin yung ink na Inkrite, magpalit kayo kung anong trip nyo. Okay lang yan kasi basta cheapless na. So kung gusto nyo naman na pigment ink, eto, may kasama na rin siyang pigment ink. Pero kung ang gagawin nyo ay pigment ink yung gagawin nyo at Inkrite yung bibilihin nyo, pero hindi Inkrite yung bibilihin yung ink, tapos mag-hansol kayo, wag nyo na lang gamitin tong ink na kasama nila. So, eto na lang yung bilihin nyo, yung napakamura, yung 2-3, which is dye ink. Tas yung dye ink na yan, wag nyong gamitin. Salinan nyo lang ng hansol or kuyi, nasa sa inyo kung anong gagawin nyo. Pero, kung gusto nyo nga na original price lang, eto, tas maghanap kayo ng mag-cheapless ng inyong workforce
And then eto nga yung nabanggit ni Tropa na 5790, meron na siyang ADF, pwede ka dyan makapag-scan. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako owner ng ganitong printer, pero napaka laking tulong din yung ginagawa nating research na to para ma-share sa mga kapwa nating nag-i-start ng printing business. So eto, napakaganda na itong printer na to talaga. Sana may consider nyo na pag-ipunan kung talagang meron kayong magandang pwesto. Sana meron kayo nito at hindi lang laging Epson 121 na tig 8,000 na binibili nyo doon sa isang taong nanguuto, no? So hindi rin kasi nating masisi yung tao na nanguuto na yon kasi nakalakihan niya na manguto at yun lang yung sigurong alam niyang pamumuhay, magbenta ng overprice, no? Hindi natin talaga siya masisisi kasi ganun yung diskarte niya sa buhay. Ayun na lang, so sana hindi kayo magpapauto doon at bumili na lang kayo ng original price talaga para hindi nasasayang yung pera nyo. Huwag kayong magpapaniwala sa only support, inuuto lang kayo ng tao na yun. So sana nakatulong ulit tayo. Additional lang to, part 2 tungkol sa workforce printer. Bye-bye, like, share, and subscribe. Huwag magpapauto kay Idol Rapi. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti.